Very important na mabigyan mo ang sarili mo ng space. At kapag ready ka na, distance can be your best friend. Kailangan i-avoid mo yung pag-contact sa taong ito. Pwera na lang kung talagang kinakailangan. And for today's video is another concern video po. Galing ito kay Miss Mezzy Rai. Hello po sa inyo. Shoutout, ma'am. Sabi niya, Miss Che, itapik nyo naman yung how to unlove someone who doesn't love you back. Okay, the question is, possible ba talaga na i-unlove natin yung isang taong mahal natin, lalo na kung hindi niya ibinabalik yung pagmamahal na deserve natin? The answer is yes. Mahirap ito, pero possible naman po ito na makapag-move on tayo and get over with someone. Second question, how long does it take to unlove a person? It can take anywhere. Pwedeng 6 weeks, 6 months, or forever. Depende yan kung gaano kalaki yung ininvest ninyong pagmamahal at oras sa isa't isa. Minsan, mahal nyo naman talaga ang isa't isa, kaya lang nahihirapan kayong isustain yung mga differences ninyong dalawa para magkaroon ng lasting relationship. Kaya ang resulta, nagkakaroon ng mga emotional conflict. Paano nga ba maa-unlove yung taong minahal natin? Okay, number 1 dyan, acknowledge the truth of the situation. Anong ibig kong sabihin dito? Minsan guys, mahirap magstay sa isang relasyon nang hindi naman nagbabago. Paulit-ulit lang. Mas mabuti pang mag-let go ka kesa naman magstay ka sa relationship. Imaginein mo yung rosas. Diba yung rosas, maraming tinik yan eh. The more na hinuhold mo siya ng mahigpit, mas lalo kang nasasaktan. So what you can do is bitawan na lang para mabawasan yung sakit. And mag-start yung healing process mo. Kasi posibleng kahihintay mo na magbago siya, ikaw na pala ang nagbabago. Hindi mo na nakikilala yung sarili mo. Pagka hindi na naiserve sa relationship nyo yung love and respect sa isa't isa, wala na po kayong relationship na binubuo. This will help you para mahanap mo yung peace of mind mo at makapag-move forward ka. Number 2, nagawa mo na yung number 1. Look to the future. Yung pagmamahal sa isang tao na hindi naman ibinabalik yung pagmamahal na deserve mo, pwedeng malimit yung kakayanan mo. If you stuck with someone na wala namang relasyon sa'yo, dahil ikaw lang naman ang nagbibigay ng pagmamahal and care sa taong ito at sa relationship nyo, magkakaroon ka ng hard time finding happiness with someone else. Ang relasyon naman guys, hindi lang yan sa asawa, sa boyfriend, even your friends, family. Minsan akala mo hindi ka na deserve mahalin. Kasi nagkakaroon ka na ng hard time finding your happiness. So, kahit na hindi ka pa ready for any serious relationship or casual dating, pero makakatulong ito para ma-realize mo na there's plenty of good people around you. You have to move on and look to the future. Another thing, prioritize other relationship. Kapag may mga ganito tayong dinideal sa buhay natin, nakakalimutan na natin yung ibang relationship natin. Relationship with your friends, relationship with your family. Kasi nga, dun ka na lang nakafocus sa present relationship mo, doon sa ex-husband mo or ex-boyfriend mo or doon sa kasalukuyang relationship na meron ka ngayon. Na hindi mo alam na yung mga relasyon na nakalimutan mo, yan yung magiging support system mo habang pinaglalabanan mo yung toxic relationship na meron ka ngayon. Another thing, spend time on yourself and give yourself space. Of course, when you feel head over heels in love, nakakalimutan mo yung sarili mo eh. Hindi ko po nilalahat, pero marami po sa atin na kapag tayo ay in love, focus na focus tayo dun sa welfare ng taong mahal natin to the point na nakakalimutan na natin yung sarili natin. Nakakalimutan na natin magpaganda, magpagwapo, alagaan yung sarili natin. This time, kailangan i-consider mo yung sarili mo. Yung mga kung paano ka mag-ayos, paano mo i-priority yung sarili mo noon, ibalik mo yan ngayon. Very important na mabigyan mo ang sarili mo ng space. At kapag ready ka na, distance can be your best friend. Kailangan i-avoid mo yung pag-contact sa taong ito. Pwera na lang kung talagang kinakailangan. Another thing, kailangan maintindihan mo na proseso ito. It may take some time. Hindi po ito rapid process. Very normal na makaramdam ka ng discomfort for the meantime. Kaya dapat mahaba ang pasensya mo. Kailangan alam mo na ang sakit ay normal lang. Kailangan alam mo na ang sakit na ito ay hindi magiging forever. Also, practice self
compassion. Kapag naging pasensyosa ka na dapat tatagan mo yung loob mo habang pinagdadaanan mo yung sakit na ito, mapagtatanggumpayan mo talaga. Hindi ka na gaanong naaapektuhan ng mga bagay-bagay kapag nauumpisahan na pag-usapan na naman yung pangalan niya. Bakit? Kasi nga, tinanggap mo. Acceptance is always the key. Last one, wag mong kakalimutan yung mga ginawa niya sa'yo. Isipin mo yung mga pangit na ginawa niya sa'yo. Kung deserve mo ba yung mga bagay na ito. Kung gusto mong i-unlove yung taong ito. Minsan kasi, kapag may pinagdadaanan tayong ganitong situation, hindi mo maalis na sinisisi mo yung sarili mo kung bakit nangyari ito. Ang nangyayari ngayon, binibigyan ng maraming chance yung taong ito. Kasi nga, feeling mo, may pagkukulang ka rin kung bakit nagawa niya ito sa'yo. You have to let go of that feeling or else ikaw ang mauubos. Alam nyo guys, no matter how much you want to stop loving someone, ito po ay feelings. Hindi po ito switch ng ilaw na on and off, then that's it. Pakikita mo na agad yung result. Love doesn't always go away just because we want to. Minsan, kahit gusto natin i-unlove yung tao, it's really difficult for us to do that. Pero kapag ka naisip mo that this person doesn't love you back and this person cause you harm, pwedeng yung negative na feeling mo ay ma-turn into positive. Pag naisip mo na itong tao na to ay magkukos lang ng harm sa'yo at nawawala yung peace of mind mo, nako, mamamanage mo yung feelings mo at hindi ka na niya masasaktan pa. So yun lamang guys sa video natin for today. I hope may naibigay po akong tips sa pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!